Mga nakakapasong intriga at issue, todo kompleto, exclusive. Kogi Domingo, isa na nga bang binatang ama? At totoo bang anak ng isang rock singer ang nabuntis niya? Lolit Solis, ipinagtanggol sila ni Mercado sa mga maanghang na paratang ni Osang. Sa nagliliyab niyang buga, tostado si Osang. Aktres, mula sa matinong pamilya, pinantasya mo ngayon biktima ng kanser. Dumamay ka sa nakakantig niyang kwento. Paolo Bedjones sa birthday niya ay harap sa pinakamatinding challenge, lie detector test, malustan kaya niya. At si Paolo din ba ang dahilan ng bangayan ni Sording at ni Isa Miyaki? Bagsik ng mga intriga, mararamdaman mo talaga ang mga pinakabagong showbiz balita, dito walang kawala! Magandang hapon sa inyo lahat. Beautiful Sunday. Magandang hapon, everybody. Kasama po natin ngayon ang cast ng aabangang drama anthology. Wow. Kada hapon ang Now and Forever. Ayan. I-welcome po natin si JC De Vera, si Valerie Concepcion, si Riza Sanon, si Mike Tan, LJ Reyes, at CJ Muere. Wow! Dito pala na. JC, kamusta naman tong drama anthology na to? Ayun, maganda po yung story niya. Bali, magsa-start siya yung twist ng story magsa-start bukas. Kasi parang may mangyayari. So, yun yung kailangan nila abangan. Kailangan bukas manoodin. More of a twist. Yeah. Alright. And Riza and Mike? Ayun, starstruck na. Kailangan talaga magkatabi kayo? Okay. Bali dito, ako po si May. Si May po ako. Kababata ko po si... Kilig na kilig siya, no? Si Okay ka lang? Parang hindi siya nako-conscious, si no? William po saka si Valerie as Karen. Makulit ako dito. Kinikilig ka kahit birthday ni JC ngayon at hindi ka nagsasabi. JC, ha? Oo nga. Ayaw mo Happy naman birthday! libre. Happy birthday! CJ and LJ, you wanna say something? Invite your fans. Ang dami-dami nun. Ayun, note nga po kayo bukas, 3:30 po yun. Maganda po yung story. Basta ba kayo? Marami po kami kasamang bigating artista katulad na po ni Miss Princess Punsalan. Maganda talaga abangan. At saka, hindi lang sila Mike at LJ. Hindi nyo ba napapansin parang sobrang silang masyadong sweet ngayon? Oh, sweet na sweet sa isa't isa, Parang no? silang pwedeng dapuan ng mga langgam. Sweet sila eh, magkalayo. At mamaya, Doon ka, lalo tayong kikiligin. Teka, magkalayo eh. Ito kaya. Hindi, yung mga talagang may mga nangyayari, naghihiwalay. Ang sarap naman. Okay, kaya abangan niya. So once again, thank you sa mga cast. Thank you sa complete Now. attendance ninyo ngayong hapon. Mga kaibigan, ngayong hapon, ang bagsik na matinding intriga talaga, ikaw gugulat ninyo. Tulad na lang ng issue kay Kogi Domingo na di umano'y nabuntis ang stepdaughter ng isang legendary rock singer. Stepdaughter Ngayon. ng rock singer. Legendary. Legendary. Mare. Sino ang babaeng ito at ano ba talaga ang totoong kwento? Naku, alamin natin. Ito, panoorin nyo. Let's find out. Kogi Domingo, nakabuntis nga ba? March 8 lumabas ang balitang magiging ama na raw si Kogi Domingo. Ang sinasabing babaeng nabuntis niya, ang stepdaughter ng isang legendary rock singer. Tutukan ng mga detalye. Kung ikaw ang babaeng nabuntis ni Kogi, ibubulgar mo ba siya? Oo, totoo yan. Kasi hindi naman ako magsasalita kung hindi totoo, di ba? At maghahabol ka ba na panagutan ka niya? Kogi Domingo, haharapin mamaya ang issue ng pagiging binatang ama. Live. Naku, kahindak-hindak yan. Abangan natin mamaya talaga kung totoo hindi. Di ba? Kahindak-hindak. Ako ninenervyos ako eh. Pero kung sakasakaling kailangan ni Kogi ng tulong, ako aamin. Oo naman. Ikaw Sige, pa. Ako pa. Gagawin mo lahat. Ibato nyo na sa akin lahat. At ito pa, medyo kakasabihin tutukan. Oh. Kung sanay kayo dati kay Paolo, na siya nagbibigay ng matinding challenge. Okay. Ngayon siya ngayon ang haharap sa isang ultimate test. Yun ang mabigat. Yan ang mahirap. Kakayanin kaya niya mag-survive? Nako, yan ang gusto kong mapanood dahil maraming naglalaro sa isip ko. Tignan po natin. Birthday boy Paolo Bedjones sasabak sa matinding challenge. Kilala siya bilang tagapagbigay ng mahirap na pagsubok. Pero kung si Paolo mismo ang isa sa ilalim sa isang ultimate test, mag-survive kaya siya? Saan ba tayo pupunta? Philippine National. Krami to eh.
Kukulong niyo ako. Dito tayo. Magandang gabi po. Okay, gabi rin, sir. Lie detector test. Yes. Same. Tatanggapin mo ba ang offer ng ibang estasyon kung mas malaking pero mas malaking kontrata ang iaalok nila sa'yo? Ikaw ba ay nakipag-live-in na? Yung sabi nilang bakla ka daw, yun ba yung pinakamatinding intriga Ikaw ba may kinakaharap? nakarelasyon na sa mga sexy star na nalink sa'yo? Makalusot kaya si Paolo sa lie detector test? Kaugnay nito, aminin kaya ni Paolo ang mga isyong ibinabato sa kanya gaya ng relasyon nila di umano ni Isa Miyaki? Ang mga revelasyon tungkol sa resulta ng lie detector test ni Paolo, malalaman na. Maganda yun ah. Maganda yan. Maganda yun ah. Ilang beses kaya umilaw yung lie? Yan. Hindi ako marami. Eto po, itong kwento ko naman, medyo Salamat, serious to, nakakaantig. Actress na pinantasya niyo po dati. Baka nakikilala niyo pa siya, natatandaan niyo. Ngayon ay malubha na raw. Tulad din kaya siya ng mga kamag-anak ninyo na may cancer. Ito po, panoorin niyo. Actress, pinantasya mo, may cancer ngayon. Cancer sa atay ang kalbaryo ng aktres na iginagapang ang pagpapagamot niya. At kasabay ng kanyang paghihirap ay ang pangungulila sa kanyang mga anak. Paano kaya haharapin ng aktres ang katotohanang siya'y malubha na? Limusan mo siya ng panalangin at siya ay kilalanin. Kaya mga kapuso, abangan po ninyo ang kwentong yan. Ito naman, Lolit Solis at Rosana Roses. Naku po, muling nagkakainitan at sa pagkakataong ito, nasangkot pa sina Bong Revilla at Lani Mercado. Ang kwento sa likod ng mga pangyayari, tunghayan po natin. Lolit Solis, pinagtanggol si Lani Mercado laban sa mga patutsada ni Osang. Kamakailan, lumabas ang mga balitang nagkasakit ang apo ni na Osang at Lani na si Jose Gabriel o Leon. Nangyari umano ito matapos ipahiram na mag-inang Osang at Grace si Leon sa pamilya ng mga Revilla sa Alabang. Paniwala ni Osang ay nausog ang bata, kaya ipinapaputol daw nito ang mga puno sa bahay ni na Bong at Lani. Ayon pa umano kay Osang, dahil sa nangyari ay hindi na niya ipapahiram muli si Leon sa mga balain niya. Sa text messages din daw ay pinaabot ni Osang ang pananakot kay Lani. At ang rumesbak para kay Lani, si Nanay Lolit. Ako handrapin niya, ba't si Lani? Ano-ano mga bagong isisiwalat ni Manay Lolit? Ang walang takot niyang pahayag laban kay Osang. Abangan. Attention. Attention. Lolit Solis, ipinagtanggol si Lani Mercado laban sa mga patutsada ni Rosana Roses. Isang di pagkakaunawaan umano ang namuo sa pagitan ng magbalain na sina Rosana Roses at Lani Mercado. Nagsimula raw ito nang minsang ipinahiram ni Osang ang 2 buwang apo na si Leon sa mga Revilla. Pagbalik daw ni Leon ay may sakit na ito at inuubo. Nang ipinatawas ni Osang ang bata, ay may mga maliliit na tao na lumabas daw sa tawas. Naniniwala siyang nabati ang bata. Isinisisi ito ni Osang sa mga puno sa bahay ng mga Revilla sa Alabang. Nang makarating ang balita kay Manay Lolit, hindi niya napigilan ang sarili. Lani, sabi ko, Lani, ano yung nangyari, ganyan-ganyan. Pinagbibintangan nga daw sila nagkasakit yung bata. Ganyan. Siyempre, nagalit ako. Bakit hindi ako handrapin niya, ba't si Lani? Bakit si Lani inaaway niya? Ako awayin niya. Dahil alam niyo si Lani, isang edukadang babae, isang babaeng kagalang-galang, isang respetadong tao, yun ang inaaway niya. Ba't naman siya kailangan, patulan ni Lani? Naniniwala si Manay na ang pagkakasakit ni Leon ay hindi kasalanan ng mga Revilla. Pinatawas niya si Leon. Hindi kaya yung mga nakita niya mga doon sa tawas siya. Sa Alabang, check ako, walang drugs doon sa bahay nila, Bong. And baka doon sa bahay nila, di ba sabi niya dati gumagamit si Tito, baka nakakalat pa yung mga drugs doon, baka naman lumipad, nasingot ng bata, nagkasakit.
Kaya ingatan niya, maglinis siyang mabuti ng bahay. At ang mga puno sa bahay ng pamilya Revilla sa Alabang, hindi rin daw dapat galawin. Bakit nila ipapaputol? Ang putulin nila, relasyon nila kay Rosana. Bakit nila kailangan paputulin puno? Walang dapat putulin dahil magagalit sa ating mga environmentalists. Si Rosana, sakaling magdesisyon na tuluyang huwag ipahiram si Leon sa mga Revilla, handa rin daw dapat siyang harapin ang obligasyong kasama nito. Ang ibig ko sabihin, pag hindi niya na pinahiram, kailangan siya na rin magbayad ng yaya ng bata. Ang nagbabayad ng yaya ng bata, sila Lani. Ang bumibili ng gatas ng bata, sila Lani. Kung hindi mo papahiram, hindi ko na bumili ng gatas saka ikaw magbayad sa yaya. Sa presko ng nalalapit na kasal ni Andrea Bautista, pinagsabihan ni Manay Lolit si Jolo tungkol sa ugali ng biyena nito. Nakarating ang pangyayaring ito kay Osang. Dahil dito, lalong lumala ang issue at nagsimulang magpadala si Osang ng text messages kay Lani na puro pagbabanta umano ang laman. Ang alam ko, tinatakot niya sila Lani at sila Bong. Sasabihin daw niya yung totoo during the time na buntis si Grace, kung ano daw ang ginawa nila Bong at nila Lani. Tandaan niya, ang naglihim na buntis ang anak niya siya. Kung halimbawa itinaguman din nila Lani at ni Bong na buntis yung anak niya, sa kanyang desisyon yun. Anak niya yun eh. Tsaka tinatakot niya, bubulgar daw niya ang mga baho ni Bong, ni Lani. Naku, ano ibubulgar niya? Kung hindi si Jolo ang nakabuntis sa anak niya, ganyan kaya yung magiging ano sa apo niya? E di sana mga ninang no, mga taga-Pegasus. Oh, and just to prove na kung talagang pinagkakapuri niya noon na galing siya sa Pegasus, hindi siya nahiya. Bakit wala man lang isa o ninong o ninang na taga-Pegasus? Sa isyong ito, muli na namang naungkat ang matagal ng hidwaan ni Manay Lolit at Osang. Kaya naman ang payo niya kay na Bong at Lani. Relax lang sila. At saka huwag kayo napapatakot kay Rosana. Pag kayo natatakot kay Rosana, sino ba siya? Pero si Senador Bong, iisa lamang ang hiling. Huwag sanang maintriga kasi mahirap na ba? I just hope na maayos yung gusot. At para kay Osang, isang hamon ang iniwan ni Manay Lolit. Rosana naman ako harapin mo, huwag si Lani. Tayo magka-level pa eh. Kayang-kaya kitang yung level mo, kaya kong sakyan. Si Lani hindi yan kaya. Eto na po, ratsada ng mga showbiz stories na nangyari noong nakaraang linggo. Unang item, pabuyang tseke sa mga producers na mga pelikulang tumawa sa takila noong nakaraang Metro Manila Film Festival. Isinoli dahil kulang daw ang mga halaga nito. MMFF Chairman Bayani Fernando nag-react. Sa rules and regulations ng festival, pag yung mga artista hindi sumipot sa parada, gano'n, may mga deduction yun. Talagang yun ay parang multa yun. No? Para sa gano'n, mapuwersa naman na sumama sila sa mga paradang. Hindi ko matandaan ng figures, pero hindi nyo, specified yun doon. Taon-taon yan ay may minumultahan tayo. But as of now, Mother, you're not accepting the check? No, we want to see everything first. We have to check the guideline pa. We're appealing to them na we'll just try to straighten out everything siguro by Monday at ano. Titignan ko yung kanilang sinasabi kung halimbawa kung valido o hindi. Kita mo nga naman sa pelikula may penalty. Jackie Wu, 6 million pesos ang inambag sa pelikulang Panagod sa Suba. Pero hindi man lang daw napasalamatan ni Cesar. Gaano katotoo ito? Tingnan po natin. Si Jackie Wu, to be quite honest, gusto niya lang maging quiet. Gusto niya maging quiet na siya ay part ng investor sa pelikula. Ayaw niya pabanggit. Aside from being an actor. Yung sa being an actor, okay. Woo! Talaga. Hollywood action star na si Vin Diesel, susubukan naman daw mag-comedy sa bagong pelikulang niyang The Pacifier. Interview siya ni Ricky Lo, si Vin Diesel, ang makailan lamang at ito ang kanyang mga sinabi. Panoorin po ninyo. The Pacifier. At first, I was very anxious. I was very nervous because I had never done a comedy. But my niece and nephew had been saying, Uncle Vin, when can we see one of your movies? Oh, yes, yes. I haven't done a movie for the family. Oh. This is the first film that I've done that a whole family can see. Yeah. So I can't kill people in the movie. Okay. Could you invite people back in the Philippines to watch the movie? Oh, please. Yes, yes. Please
I invite all of you to come see The Pacifier. Feel free to bring your family. We all know that when we go to the movie with our family, we remember that moment and that experience for the rest of our lives. Mabuhay. The Pacifier. Mga kaibigan, si Berwin Mayley. Kailangan mapanood nyo dahil siya ay magmamaneho ng scooter na naka-blindfold. Paano niya gagawin to? Saan niya gagawin? Nax! Siyempre sa Nax. Tignan natin. Magdadrive po siya ng scooter at naka-blindfold po siya. Yan po ang unang ilalagay natin sa mata ni Berwin, illustration board. At ang susunod dyan, yung ilalagay natin yung piso. At yung susunod natin, yung dalawang clay. Pagkatapos niya, pag nakalagay na lahat yan, pang blindfold natin. Pero siyempre, hindi pa nagtatapos dyan. Yung pinaka-pinali, yung ilalagay natin dun sa ulo niya. Okay. Yung saan ba? Konti lang, konti lang. Diretso. Kogi Domingo magiging ama na nga ba? Matapos ang sunod-sunod na pagbubulgar ng mga batang artistang nakabuntis at nabuntis, ngayon naman si Kogi Domingo ang iniintrigang magkakaanak na. March 8 nang unang pumutok ang balitang nakabuntis daw si Kogi Domingo. Ang babaeng sinasabing nabuntis niya, isang 25-year-old PR specialist at stepdaughter daw ni Pepe Smith. Sa aming panayam sa di umano'y nabuntis daw ni Kogi, inamin niyang ito nga ang ama ng dinadala niya. Oo, totoo yan. Kasi hindi naman ako magsasalita kung hindi totoo, di ba? And I'm not that crazy. Kasi nasa stage na nag-talk kami. The last time we talked, nasa stage siya noon. Nag-usap kami tungkol dito sa situation ko. And we're okay. Pero nung nalaman ko, nabalitaan ko na bumalik siya dito sa Manila, nawala. Tapos, pinalitan niya na yung number niya, yung cellphone number niya. So, umiisip ko, nagtatago na siya. So, hindi ko na rin ang gagawin ko. Kung what will I do now? Kasi ngayon pa na sobrang agrabyado na ako eh. I'm doing this for the sake of my child and not for anything else. I just want Cogs to be a man enough to face his obligation for the kid. Sa mga sinabing ito ng nabuntisan ni Kogi, aamin din kaya si Kogi na anak niya ang nasa sinapupunan nito. Katotohanan ba o paninira lang laban kay Kogi ang mga binibitawang pahayag? Ang kasagutan, live natin maririnig mula mismo kay Kogi, exclusive dito lang sa S-Files. Mga kaibigan, live na kasama natin dito sa S-Files, Kogi Domingo. Kogi, kumusta ka na? Okay lang. Good afternoon. Narinig mo yung sinabi ng babae. Kilala mo ba siya? Well, nakilala ko siya through a friend sa isang party. Pero hindi kami close. At doon sa party na yun, never nagkaroon ng time na yung kami dalawa lang nandun or talagang, syempre, party eh. Oh, ano yun niya? Feliz. Feliz. Anong reaction mo dun sa sinabi niya? Hindi ko kasi, ako yung tipong lalaki na hindi tatakbuhan yung responsibilidad ko. At dito naman sa sitwasyon na to, wala akong responsibilidad sa kanya. Okay. Kung meron naman akong girlfriend or may mahal ako, may nabuuman kami, aminin ko naman, akuin ko yun. Mga kaibigan, hindi po namin na may pakita ang mukha ng babae nagsalita dahil yun po ang kanyang nirequest sa amin. At kayo po sa S-Files, nire-respeto po namin yung mga tao nagbibigay at nagsasalita para sa amin. So, pasensya na kayo kung hindi niyo po siya makita. Anyways, pinag-uusapan natin siya. Kogi, ano ang plano mong gawin? Well, plano ko ngayon, tutuloy ko lang trabaho. Okay. Ganun lang. At ano ba? Pag dumating yung oras na lumabas na yung bata, will you acknowledge it? Anong gusto mong gawin? Magpapakilala ka? You'll go through a DNA test? Sa akin naman, ba't ako kailangan magpakilala kung hindi naman talaga akin yun? Okay. Yun lang talaga. Okay. Para sa akin, yun So lang. with regards to work, tuloy-tuloy lang? Tuloy-tuloy lang. At yung Darna, abangan na lang dahil hindi pa sigurado kung anong kalalabasan ko doon. Okay. Yun lang po. Si Kogi, alam namin na marami kang iniisip
Sana in the future, maging planchado lahat. Okay, we wish you all the best. Lalo na sa Darna. Swarding at Isa Miyake nagpalitan ng maanghang na salita dahil kay Paolo Bedjones. Abot langit ang galit niya ng sexy star na si Isa kay Swarding nang malaman itong siya pala nagkakalat na may relasyon daw sila ni Paolo. Sa isang party na ginanap noong March 2, nagsimula ang alitan ng dalawa nang pakialaman di umano ni Swarding ang cellphone ni Isa at binasa raw ang text message ni Paolo. Nung nag-CR ako, nagtiwala ako kay Tia Swarding kasi pas iniwan ko sa kanya yung bag ko at saka yung phone ko. May nag-text, binasa niya. O si pakialamerong Makati ang dila. Pakialamera talaga ako matagal na. May nakalagay doon na DM. Tatanungin ko kung sino yung DM. Kasi ang sabi niya, I miss you so much, DM. Saan ka ngayon? Tapos may karugtong pa, which is censored muna. Censored. Ang ginawa ko, kinuha ko yung number ni Paolo. Tapos tinawagan ko siya. Tinext ko siya. Biglang nag-response ka agad. Naniwala ko na si Paolo Bedjones nga. Yeah, nag-text si Paolo. Hindi lang naman masama sa tinext niya. He's just asking kung nasan ako, ganyan. Bakit? Hindi ka pa pwede magsabi ng I miss you sa friend? Huwag ka makikialam na may gamit ng may gamit, di ba? Parang, wala ka pa pinag-aralan? Siyempre, trabaho ko ito. Baka naman pagdating ng araw, ikinakasal na sila. Tapos, hindi pa rin nila inaamin. Ako ang nakakaalam ng lahat. Pinapakialaman ko ang totoo. Ayoko ng mga sinungaling Isa. Kung ganyan ka, dyan tayo magkakasira. Ay, ano masasabi niyong dalawa dyan? Ewan ko, ano ba pinagtatalunan doon? Ewan ko, basta ako nagte-text. Bahala ka sa buhay niya. Nagagalit kasi Isa na pinakailaman yung gamit niya. Okay. Nang walang paalam. Okay, mali yun. Di ba? Pero yung kung ano man yung sinabing text, wala namang masama doon. At least ngayon napatunayan ko, si Paolo, human being pala. Perfect eh. Masyado isang perfecto. Human being in what way? Ibig sabihin pala, nakakaramdam din pala. Na ano? Ibig sabihin eh. May feelings ba si Paolo? Alam mo ang tingin kay Paolo pag nakikita ko? Sa sign of the cross ako eh. Sobrang perfecto kasi. Ako naman parang gusto magbasa ng libro. Oo naman. In other words, may feelings din yung tao. May feelings din naman yung tao. At saka, he's very close to a lot of girls. Precisely. Maraming friends yan si Paolo eh. And I'm sure nagmi-miss you rin sa si Paolo. Kunyari, kayo ba? Kung pinahawak kayo ng gamit, especially yung cellphone, do you have the right to touch it or to look at it? Kahit nga asawa mo, di ba? Kabastusan ba yun? Oo naman. Okay. Tsaka invasion of your own privacy. Kahit asawa mo, di ba? Meron kayong respeto na parang, this is mine, that's yours, walang pakialaman. Sa akin lang naman kasi, hindi porkit katotohanan yung lalabas, pwede nang gamitin yung gamit ng ibang tao. Abangan! Aktres nalulong sa masamang bisyo noon kaya't nagkasakit ng malubha ngayon? Paolo Bedjones, di na kailangang umamin sa lie detector test na booking ang kung anong totoo at anong hindi, kaya tutok na. Attention. Paolo Bedjones, isinailalim sa lie detector test. Sa halip na masayang birthday party ang sorpresa, ang bumulaga kay Paolo pagsalang niya sa lie detector test. Punta ako dito, hindi ko lang bakit. Ano mangyayari dito? We were closed. Break time. Break time. Ano tuloy? Wala pong break time dito eh. Aba, talagang pinahabol pa ako eh, no? Kasi lahat na nangyari dito, coordinate. Every year, may mga surprise na hinahanda para sa akin. So hindi ko lang kung ano yung gimmick nila ngayon at bakit dito sa crime lab pa ako dinala. Criminal ba ako? No. Criminal bang dating ko sa'yo? Okay. Sir. I'm Police Officer Juan Joseph Infante. Welcome to Polygraph Division. Ito ang surpresa ng S-Files. Polygraph Division. Hindi ba parang lie detector test yun? Yes. Same. Polygraph. Lie detection examination. Okay. Ano yung mga tanong? Bali, yung mga questions ay mga personals, mostly yung mga personal questions. Regarding sa pagkatao ko. Mga personal questions regarding sa pagkatao ko. Okay. Ang question and answer, pinatindi pa dahil sa mga kapwa celebrity ang magtatanong kay Paolo ukol sa mga isyong ikinakabit sa kanya. Kaya itong si Paolo, hindi na maitatago ang kaba. Nag-uumpisa na po ang ating first examination. Sagutin niyo lang po ang lahat ng aking mga itatanong ng opo, hindi po, o wala po.
Ikaw ba ay masaya sa takbo ng karir mo ngayon? Opo. Binalak mo bang pakasalan si Tisha Silang? Opo. Ikaw ba ay paborito ng mga sexy stars? Hindi po. Si Maxine ba ang pinakahuling babaeng iniyakan mo? Opo. Ikaw ba ay nakipag-live-in na? Hindi po. Ikaw ba ay may nakarelasyon na sa mga sexy star na naling sa'yo? Wala po. Ikaw ba naging faithful sa lahat ng naging girlfriend mo? Hindi po. Ikaw ba ay nagkaroon ng indecent proposal sa isang bakla o matrona? Opo. Ikaw ba ay nagkaroon ng pagnanasa kay Ethel Buba? Wala po. Paolo, tatanggapin mo ba ang offer ng ibang estasyon kung mas malaking pero mas malaking kontrata ang iaalok nila sa'yo? Hindi po. Munti ka na ba talagang maging isang ama ng mabuntis yung isang babaeng modelo? Opo. Pao, yung sabi nilang bakla ka daw, yun ba yung pinakamatinding intrigang kinakaharap mo? Hindi po. May intrigang mga katanungan, sasagutin ng walang takot at diretsahan. Yan ang sukatan ng tapang. Okay, hindi ko mabasa yung expression sa mukha mo. Nasosorpresa, natatakot ka ba, natitense o inaantok? 3 oras kami dun sa crime lab ng Krame. Bakit? Dahil, Tagal ka sumagot? Hindi, yung mga questions, pinakita doon isang pasada lang. 4 na beses tatanungin yun. Ay, So ulit. base dun sa consistency ng sagot mo, makikita kung may ibang factors, kung nga inaantok ka o gutom ka, gano'n. So, ang sabi naman na nag-examine, consistent naman yung mga But is the sagot. polygraph test accurate? Ang sabi nga nila, yung hindi mo pwedeng dayain is the machine. Ang pwede mong dayain, yung examiner. So kung paano may interpret yung mga tanong niya. And besides, that thing is not admissible to any court of Hindi. Ayun naman pala Anyway, So, pero kusot ka pa rin. pero just the same, natuwa ako dun sa mga resulta. May mga iba tumatawa na lang ako kasi alam ko live lalabas eh. Talaga? Pero yung isang tanong na medyo nagulat ako eh. Alin dun? Tungkol sa faithful. Hindi. Teka, umamin. bakit? Hindi siya umamin. Hindi, nagulat lang ako. Ay, Kasi umamin sabi pala ko nga, siya. napakalinis ng tao ito. Kulang na lang dasalan ko to. Minsan naman tumalong ka sa putik. Kami na lang ng kami. Inamin naman niya na unfaithful siya eh. Inamin ko naman na naging unfaithful. Yun nga, doon nga ako nagulat eh. Even in his faults, ano pa rin siya? Makatotohan. Tahanan pa rin. Yes, even in his Kami na lang ang madumi. Kami na lang malinis. Tumalong ka sa putik! Sige na! Ayan, birthday ni Paolo. Ay, Paolo, Pero happy parang kang iginisa at... Alam mo, okay lang kasi magandang humanap sa ganun. Kasi ako mismo parang gusto kong malaman kung ano ba yung totoo. Ano yung tanong na kamuntik mo na hindi kinaya? Yan. Yung mga question na yung tulad nga yung pagiging faithful, di ba? Pag sinabi kong, oo, naging faithful ako at lumabas lie, mas pangit naman yun. Hindi kasi hindi nila masyadong elaborate in being faithful eh. Is it physically faithful or biblically Ikaw faithful? talaga. Tsaka lumulo Dalawang sa klase, sa mga detalye. Dalawang klase. Paki-differentiate nga. Sige. Yung physical, yung nakikipaglampungan ka. Okay. Yung biblical, yung nag-iisip ka lang. Quiet. It's the expert Yan. explaining. Kaya ang dalawang klase niya, pag tinatanong ka, faithful ka ba sa akin? Biblical o physical? May ganun eh. We would like to Ganun thank na. Police Chief Superintendent Ernesto Belen, Director ng PNP Crime Lab. Kaibigan natin yan. Kaibigan natin yan. Yes. Kasi
kasama rin dyan si Major Nelisa, si Jeronimo, Major Nel, yes. Polygraph Division and all the polygraph examiners of PNP Crime Lab. 2 a.m. kami natapos din sa shoot na yun. Maraming salamat sa inyong pasensya at thank you din sa pag-accommodate ng S-Files. Thank you sa S-Files sa sorpresang ito para sa akin. Thank you talaga. Okay mga kaibigan, talagang umiinit yung word war ni Lolit Solis at saka ni Rosana Roses. Nagsalita sa kabilang stasyon si Rosana Roses. Ano kaya ang gusto sabihin ni Ate Lolit? Manay Lolit, nandiyan ka ba? Richard, ito lang ang sasabihin ko. Okay. Unang-una ko sasabihin, ang pinagmulan niyan yung mga puno daw sa Alabang, di ba? Okay. Dahil nga daw baka na nanuno sa punso yung bata, di ba? Aha. Kung naalala mo nun, sinabi ni Rosana, kaya siya nagalit kay Tito Molina dahil gumagamit ng droga si Tito sa bahay nila. Alright. Na nakikita mga anak niya. Ba't hindi yung bahay niya, linisin niya, baka may mga droga pa doon na nakakala, tapos nilipad-lipad ng hangin, nasingot nung apo niya, di ba? Oo. At saka ito pa, Richard, ang isa. Okay. Ayaw kong babanggitin mo yung pangalan Leon. Okay. Alam mo bakit? Yung Leon, tawag yan ni Rosana doon sa lalaki niya, Kinil. Yung nakabuntis sa kanya nung during the time na sila pa ni Tito. Ang tawagan nila sa isa't isa, Leon at Nina. Yung sa Lapam nakita na movie. Ah, ganun? Oo, yun ang tawagan nila. Tapos yun ang tawag niya sa apo niya. Hindi kaya naalala niya pa yung mga ginawa niya kasalanan noon at yun ang pinangalan niya doon sa apo niya. Ate Lolit. Isa pa, Okay. Richard, ako muna. Alam mo yan si Rosana, palagay ko, Okay. matagal niya ng ilusyon na matikman si Bong Revilla. Alam mo kasi lahat na halos ng di ba, Axis Star, natikman niya. Si Okay. Philip Salvador, Cesar Montano, Rudy Fernandez. Gusto naman niya siguro ngayon si Bong Revilla ang makaano niya. Dahil yun ang gusto niyang tikman ngayon. Yun na ilusyon niya. Isa pa, alam mo ba nung binyag? Ang Okay. ginawa niya kay Mang Ramon, si Mang Ramon Revilla Sr. Yes. Hinawakan niya yung harapan. Sabi niya, yung harapan, sabi niya gano'n. Gumagana pa ba yan? Yung genitals? Oo! Sabi niya gano'n, gumagana pa ba yan? Ang sagot ni Mang Ramon, oo naman. Sabi niya, sige, one-on-one tayo, walang mali siya. Di, makikita mo talaga kung anong klaseng babae siya. Alam mo bang nagkaroon lang ng respectability ang apo niya dahil apo rin yun ni Bong Revilla, dahil senador ngayon. Okay. Di ba? So, bakit? Kung sino ang nakabuntis lang kay Grace, palagay mo ba magkakaroon yung mga ninong na gano'n? Baka mga ninong na mga taga-Pegasus, mga kung saan bar. Di ba? Ate Lolit, yung sinasabi nila na binubugbog ni Jolo si Grace nung buntis. Saan galing ito? Naalala mo ba, Richard, na in-interview mo doon si Rosana, na natawa ka pa dahil sinabi niya na nag-aaway si Jolo at saka si Grace, na sinasampal daw ni Grace si Jolo. Okay. Bakit noong mga panahon na yon si Grace ang nakakasampal kay Jolo? Ba't ngayon biglang si Jolo na nakakasampal kay Grace? Parang baliktad yata. Alam mo ang script ni Rosana? Hindi maganda, hindi award-winning. Ano yung sinasabi naman na si Lani daw ay plastic at naninigaw ng mga katulong? Isa lang masasabi ko, si Lani, isang kagalang-galang na babae, nakapag-aral, respetado, hindi kasing dumi ni Rosana. Ang dapat harapin ni Rosana, ako, pareho kaming madumi. Dapat kaming dalawa maglaban, wag niyang tigilan niya si Lani, no? At dapat hindi sa pinapansin ni Lani, no? Ate Lolit, ang gusto malaman ng lahat na nandito sa studio, bakit daw nag-iingay si Rosana Roses ngayon? Nag-iingay, paano? Meron pa bang meron pa siyang ginagawa? Jobless. Eto pa nga, naging issue, yung daw pakimkim sa bata, hindi daw binigay ni Lani. Okay. Ba't hindi niya tanong kay Grace kung asan yung pakimkim? Na kay Grace yung pakimkim. Bakit niya hinahanap ang pakimkim? Gusto niyang gastahin. Dahil wala na siyang datong. Okay. Diba? Palagay mo. May point. Diba? Ate Ba't Lolit, hinahanap niya pati pakimkim? huling question ko sa'yo. Ano? Uso pa ba ang mga nuno sa punso? Yun na nga, kaya nga sabi ko sa'yo, di ba siya na nagsabi, nagdodroga daw si Tito sa bahay nila. Baka may lipad-lipad din yung mga droga. Ako, kailangan tignan nila ngayon yung bahay ni Rosana, baka may nakatanim din marijuana. Talaga na-imbestigahan yan. Sige, Ate Lolit. Sige, bye-bye, Richard. Thank you. Maligo ka ng malamig na tubig at medyo umaapoy ka dyan. Alam mo, talaga, I refuse to get mad, pero pag yung babae niya pinag-usapan, siya ang nuno sa bunso. Babu! Mga kaibigan, si Ate Lolit po, narinig din nyo, talagang umuusok. Maiba naman tayo, aktres na hinahangaan nyo noon matapos ma-diagnose na may liver cancer, umuwi sa Pilipinas para makapiling ang mga anak niya. Kung paano siya nakikipaglaban sa sakit niya, panoorin natin ito mga kaibigan. Aktres, pinapantasya mo, may cancer ngayon. Isang aktres na anak ng isang batikang aktor na minsay gumawa rin ng ningning sa larangan ng showbiz, ang ngayoy sinusubok ng tadhana sa kanyang pakikipaglaban sa sakit na cancer.
Sa Amerika, taong 1998 nang malaman ng aktres na siya'y may hepatitis C. Sakit na ayon sa kanyang mga doktor ay nakuha raw niya sa kanyang pagtuturok at paggamit ng ipinagbabawal na gamot noong siya'y bata pa. Sa paglipas ng panahon, lumala ito at naging cancer sa atay. Sino nga ba siya? Si Deborah Sun, Jean Louis Salvador sa totoong buhay na anak ng batikang aktor na si Leroy Salvador. At pamangkin ng aktor na si Philip Salvador, ang aktres na malubha ngayon. Aktres na nakarelasyon din ng yumaong matinee idol na si Jimmy Melendez, ang ama ni Aiko Melendez, at ama rin ng anak ni Deborah na si Jam. Unang pinakilala sa pelikulang Bed Spacer noong taong 1979 si Deborah. Bukod dito, napanood din siya sa Nympha, Diborsyada, Asal Hayop at marami pang iba. Pero ang pelikulang paborito niya ay ang Pakawalan Mo Ako, kung saan na-nominate siya bilang Best Supporting Actress. Tumagal din ng halos 10 taon ang kanyang karir at pagkatapos nito, nagpasya siyang pumunta na lang ng Amerika at maghanap ng magandang kinabukasan doon. Bumubuti na sana ang kanyang kalagayan sa Amerika pero nang ma-diagnose siyang may cancer, naglaho ang binubuong pangarap na sanay para sa kanyang mga anak na naiwan sa Pilipinas. October 2004, sabay ng kasabikan niyang makitang muli ang kanyang pamilya, umuwi siyang bit-bit ang masamang balitang malubha na ang kanyang sakit. Sa kalbaryong ito, napasan-pasan ngayon ni Deborah. Saan ba siya kumukuha ng lakas? Paano nga ba niya babawiin ang mga oras na hindi niya nakapiling ang mga mahal niya sa buhay? At paano na ang kanyang mga anak? Si Deborah, ngayong siya'y malubha na, paano nga ba niya haharapin ang bukas? Ngayong hapon, Deborah Sun haharap sa inyo live dito sa S-Files. Kasama na po natin ngayong hapon si Miss Deborah Sun. Hi, Miss Deb. For you, thank you for coming over dito sa S-Files. Good afternoon, Pia. Good afternoon. Miss Deb, ikaw, naikwento na namin sa kanila ang naging storya mo. But deep inside sa iyong puso, meron ka pa bang naitatagong pag-asa na gagaling ka pa? Ang ano ko talaga actually yung, kung pwedeng mag-chemo, pero, tsaka dialysis, pero kumbaga, like sabi nga lang, nag-dialysis ka, it's like, parang mas dumadali pag nagda-dialysis ka and chemo. So, ang pinaka is liver transplant. Liver transplant talaga, ang pinaka-the best, bet ko na yun. So, may balak po kayong magpa-liver transplant? Oo. Tingnan ko pagdating sa stage. Kasi kung maghihintay, siyempre, pag wala kang trabaho, mag-ano kang sa donation yun eh. Yan na. So, kung maghihintay ka na, by the time, baka wala, patay ka na, wala pa na din. Ang dami kasi na kanina, naghihintay rin eh. Dami naghihintay. So, I have to do is like, siyempre, magtrabaho para I get the insurance. Pero right now, Miss Deborah, kayo po ay nasa listahan na mga naghihintay ng liver sa automatic States. Yun na nila. Basta nag-chemo ka. Kasi nag-chemo ako before, twice lang. Tapos, nahinto because I got pregnant. No? Kasi I have a 4-year-old daughter. I have a 4-year-old daughter. So, na-stop. So, after that, dahil siyempre, I have no job, yung mga gano'n, which is may government, anyway, I have papers and everything there. So, pwede ka mag-ano sa gobyerno. Pero parang na-ano na ako na yung, ewan ko, siguro parang minsan na-feel ko parang, parang, ganun din naman, mamatay ka na rin, parang just wait na lang, di ba? Parang ganun na inaisip ko, ganun. Ma'am, nabanggit niyo po, isa sa mga pinakamasakit na naranasan ninyo ay ang mga panahon na nahiwalay po kayo sa inyong pamilya. Sa lahat. Nakapag-reunion na po ba kayo since you've been back? Kasama ko sila lahat, pati mga pamangkin ko lahat, tsaka yung 3 anak ko. Dahil meron pa akong 4 years old na nanganak ako stage, which is, now, I got, year 2000 pinanganak ko siya. Pinauwi ko, year 2000 nung pinauwi ko kasi may sakit nga ako, hindi ko gano'n matitignan yung bata. So I asked my mom to go there, to pick up my daughter, dalhin dito, iuwi dito. So kumbaga since year 2001, tumuwi ko lang na ulit nakita yun, yung pinanganak ko doon. Kasi hindi ko maalagaan talaga doon, mahirap eh. Mama, ang tinuturo pong isa sa mga causes kung bakit po kayo nagkasakit ay ang inyong pagda-drugs ng inyong kabataan. Meron po ba kayong pagsisisi sa mga ginawa niyo? Of course, definitely, siyempre. Siyempre, at that time, bata ka, parang you don't care. Siyempre, hindi mo Kasi when I went to the doctor, akala ko I had ulcer eh. Akala ko talaga ulcer lang eh.
So, inisip ko pa, nag-artista ako, kung akala ko nung pa ako may ulcer. So, I went to doctor, nagpaano ako, tapos nung pinabalik ako for result, sabi, ay, wala kang ulcer. Sabi ko, wala kang ulcer. So, I told him yung history ko, doktor yan eh. Na ganito, when I was young, I used to take drugs, blah, blah, blah. So, kilala ako agad ng dugo. So, pinabalik ako for the result. Sabi niya, do you use needle? Sabi ko, what do you mean needle? Sabi niya, like, yung needle. Sabi ko, yeah, once. Sabi ko, gano'n, no? Sabi niya, well, kasi yun nga, inano niya na nakuha ko yung hepatitis. Kasi sa hepatitis going to cirrhosis of the liver kasi yan eh. So sabi niya, doon ko nakuha yung gano'n. Kasi like yung mga, kaya mga need, like kasi through blood transfusion, ang hawa mo kasi sa ganyan. So like yung mga needle, yung mga ganyan, yung mga needle, yung mga any sharp item, like mga razor, mga nipper and everything, lang sarili ko lahat dapat yan. Ma'am, if you, kung pwede nyo lang pong baguhin ang ilang mga karanasan ninyo nung kayo po ay bata pa, ano po yung mga nais nyong baguhin sana? May babaguhin ako lang. Yung dapat hindi ako nag-drugs, hindi, I mean, I enjoy my, yung younger days ko na pero yun lang talaga ang ko bale. Yung mga ganun, siyempre napabarkada ka, sobrang barkada. Kasi, I mean, maaga ako, I was 50 when I gave birth to my eldest one yung panganay ko. I mean, she's already 31 So, kumbaga, siyempre, so ang aga ko talaga nag-anak dahil, siyempre, barkada yung mga dahil sabi sa drugs mo, parang, you don't care, wala ka, sige lang, di ba? So, pero na-regret yung anak ko yan, kahit I was 30 years old ako, ang first baby ko, pag unang panganak ko, yan pa rin ang tinakda sa akin ng Diyos, di ba? Pero yung ko talaga may yung drugs. Kaya pa, nag-anak ka maaga, dahil wala ka, yung happy-go-lucky style na ka lang Diba? Ang tagal niyo pong nahiwalay sa inyong mga anak, ano? Paano niyo po binawi yung mga nawalang panahon na magkasama sana kayo? Ayun, araw-araw hindi ako lumalabas ng bahay, kami lagi magkasama. Yung like, ngayon ako actually lumabas, hindi ako lumalabas ng bahay, hindi ako lumalabas ng bahay. I mean, lumabas ako with my friends, like sila Beth, yung tininer nila ako. Sila Gina. Nag-dinner kami na funny, ganun lang. Pero hindi ako lumalabas ng bahay. Nasa bahay lang ako. Ma'am, if this is your only chance na makausap ninyo at magpadala ng mensahe sa inyong mga anak, what would you tell them? Sa inyong anak na si Jam? Wala, basta yung mga anak ko, mahal ko. Basta si Ma'am, Jelani, Jam, basta whatever happened, Mama, dito lang ako. Basta ako lang, inanos na kwento ko nga kay Doc. Sabi ko, Doc, kasi ako sabi ko, ready na ako, yung ready. Pero like sabi ko nga siguro, nakita ko rito, I mean, kahit sabi yung wala ako, may mga ano sila, pero sabi ko, nung umuwi ako, sabi ko, there's no, minsan kasabihan nga lang, there's no place like home. No place like home. So sabi ko, sabi ko dati ready ako, pero sabi ko, dapat pala nung trabaho ko, I mean, nag-ano ako dito ng, kahit sa Cavite na sarili, para sila mag-retire sila, whatever, may bahay sila dito, which is, I mean, sa New York, I mean, I'm okay, yung gano'n. So sabi ko ngayon, Lord, sabi ko, humingi ako, sabi ko, alam, dati ready na ako, pero ngayon, give me 2 years, ayusin ko lang pamilya, just 2 years. Ito po yung pinagdarasal ninyong mangyari sana. Ma'am, alam namin hindi ka lumalabas masyado, kaya minabuti po naming puntahan ang inyong mga kaibigan na lahat naman ay merong magandang mensahe para sa inyo. Panoorin po natin. G, masayang-masaya ako dahil dumating ka dito. Hindi matapos-tapos ang kwentuhan natin nung gabi na nag-dinner tayo. And alam mo, nandito lang ako. Alam mo yung number ko. Basta alam mo, nandito kaming lahat. Meron kang pamilya dito. Basta, di ba, keep the faith. Ika nga, basta humawa ka lang sa Panginoon. Alam mo naman, di ba? Siya lang naman yung maaasahan natin talaga. Kung sakaling nadadapa-tapa ka, natitisot-tisot ka ngayon, natutumba ka, tayo ka lang. Wala ka ibang pwedeng kapitan kundi ang Panginoon. Kahit paano, G, nagdarasal pa rin kami ng isang milagro para nakitang kapatid. At doon sa mga tao na nanonood ngayon at sa palagay nyo, may malaking atraso na gawa sa inyo ang isang Deborah Sun, patawarin nyo siya.
Ayan, Miss Deb, napanood niyo po yung mga messages ng yung mga friends. Ano po ang message ninyo back to them? Basta mahal ko sila. Yan. Dumati ako silang tatlo actually. Kasi Beth was in abroad at the time. So si Tita Fanny nag-set agad ng dinner. No? So I was surprised si Gina nandun. Tapos sila, nandun sila, yung bang gano'n. Yun. Happy ako. Miss Deb, kung i-grant ka kaya ni God ng konti pang time, ano po ang gagawin niyo dito sa oras na ito? Or marami pang panahon? Sa pamilya ko, para sa mga anak ko talaga. Basta ako gusto kong maayos sila bago. Lahat, yung inano ko talaga, yung maayos ko lang. Kahit hindi mga anak ko, lahat, pamangkin ko, pamilya ko. Yeah. Miss Deb, meron pong na-mention si Tita Fanny na kung meron ka mang kamali ang ginawa, sana ay maipagpatawad ka na niya. Sino po ang tinutukoy niya? Na-commenter. Huwag na natin pag-usapan yung gano'n. But have you come to terms with this last wrinkle or this last problem? Na-solve na po ba ang problema ito? Kasi nung tumawag ang year 2003, nag-text sa akin ng mami ko noon. Nag-text siya, sabi niya, which hindi ko alam naman sinecheck lagi ng mami ko. Kasi dahil ina is ina, di ba? Sabi niya, yung kaso mo, sabi niya, wala na sa justice, Tapos na gano'n. Siyempre yung tuwa ko, yung yakap ko, sabi ko, ano ba talaga. Sabi niya, kaya pwede ka nang uwi. Pero still, hindi pa rin ako umuwi. Siyempre, gusto ko mag-ipo, yung mga gano'n. Tsaka, kumbaga, siyempre, like kasi yung mga anak ko, kahit pa sila pa nga nagpapadala itong nagkasakit ako. There was a time, momento na ako trabaho. So, nagpapagawa ako. Hanggang doon, sabi ko, okay na. Siyempre, ayoko rin sila mag-worry. Tsaka yung mag-ginagastos na, diba, sa kanila na lang. So, sabi ko ngayon tapos nung pinauwi nila ako, sabi ko sa kanila. So, ito nga year 2000, last year nga lang ako umuwi, bali October. So, nung sabi nung umuwi nga, ito nga umano na ako sa mga anak ko. Nung sa kaso, sabi ko, siguradong ka mama bago ako umuwi. Siyempre, ayoko rin umuwi na kung mag-aano ko. Sabi niya, which is inisip ko rin, kung sakali may kaso ako, sabi ko nga, kahit anin ako ng judge, sabi ko sa kanya, Your Honor, I think I've served enough already, whatever. Yeah. Which is, alam ko wala ko ginawa, pero ang katwira ko, andyan lang yan eh. Yung bang, siya alam niya, mundo, nakita lahat ang nangyayari sa tao, alam niya ano ang totoo at hindi, sino ang ganito, sino gumawa, di ba? So ang katwira ko, kung iniisip nila, whatever it is, sasabi ko, I've served enough already. Yes, for 15 years, I didn't see my family. Maganda po. Ang dami nang namatay sa pamilya ko, papa ko, kapatid, hindi ko nakita. So I think, sabi ko, 5 years yung inano niya, so times I think it's enough already. It's enough, yes, definitely. Ma'am, ano pong mensahe ninyo to other cancer patients na nanonood po sa atin ngayon? Kumbaga, matibay. Ako naniwala ako sa miracle, yung ganun ba? Yes. Like, kumbaga, tsaka kung oras mo, kung ikaw, yun na, kahit anong gawin mo, ingat. So, basta, yung lakas, yung maging matibay ka lang. So, yun kumbaga, like, survival lang kasi naman ng buhay, lang naman yan. Yung kumbaga, maging matibay ka lang, kumbaga, kaya mo yan, yung gano'n. Kumbaga, kung yan na, oras mo na eh. Ma'am, dahil po sa ating pag-uusap ngayong hapon, God is gracious nga po talaga. Meron pong katatawag lamang na nagsabing meron daw siyang liver donor para sa inyo. So, kung sino man yan, kung saan kung ano, thank you kung talagang, kung abait naman. Ma'am, ibibigay na lang po namin sa inyo yung detalye dahil she prefers to remain anonymous, pero meron po siyang kilala na pwedeng mag-donate po ng liver sa inyo. Sana po ay maging matagumpay, maging compatible, pero ibibigay po namin sa inyo ang detalye. Ay, kung anak ko, nag-aano sila ng buhalan. Yung babae ko, nag-aano siya talaga. Nag-aano doon. Sabi ko, huwag ka na, magpapakahirap ka lang. Siyempre, siguro anak, nanay niya ako, di ba? Ma'am, because of your story, siya po mismo yung tumawag para sabihin sa inyo that if you're interested, of course, pwede po niyang i-donate. Siyempre, of course, interesado ako. Kung sana totoo nga, I'm really leaving actually next week. I'm going back to the States, to New York na. Okay. Next week talaga.
Actually, nung January 21st pa. Kung talagang, kung, like you said, kung matching leave namin, of course, I'll stay. Yes, pwede ko I may hope request so. mag-extend ulit sa USM, sa embassy. Because, dahil para sa akin naman yun, di ba? Yes. I'm very happy. Thank you very, very much kung sino man ang yung pag-donate. Thank you. We will give you the details, ma'am, and we wish you all the luck. Sana po ay maging matagumpay. And we hope you get back your health po, Miss Deborah. Thank you, Pia. Maraming Thank you, salamat. Richard and Joey. And Doc. Okay, Miss Deborah, best wishes po sa inyo. Diyan lang po kayo, huwag kayong aalis. We will give you the details. At marami pong salamat dun sa tumawag sa S-Files para mag-donate ng liver na kailangan po ni Miss Deborah ngayon. Thank you so much for donating your own liver for Miss Deborah. Magbabalik po ang S-Files. Attention.